Nagsimulang magkaroon ng reaksyon ang katawan ni Mujan. Lumabo ang kanyang paningin at lumalayo at bumabagal ang boses ni Lai Chong na para bang ito ay nagmumula sa napakalayong lugar. Sinabi ni Lai Chong kay Mujan na maghintay ng tahimik. Kahit na tila tinatagos ng lason ang kanyang tiyan, dinudungisan ang kanyang dugo at pilit na pinipinsala ang buo niyang katawan, pinaalalahanan din siya ni Lai Chong na huwag mabigla sa tindi nito at sa halip ay maghintay lamang. Habang mas nagwawala ang lason, mas lalo itong lumalakas. Sinabi din ni Lai Chong kay Mujan na kapag lumaragasa ang kanyang dugo at nararamdaman niya ang anyo ng lason, pigilan lamang niya ito gamit ang panloob na enerhiya at ilipat niya ang pinigilang lason at itulak niya ito papunta sa kanyang chi core. Kapag kumalma na ito at parang walang nangyari, doon niya malalaman kung siya ay nagtagumpay. Nang tuluyan itong matapos, huminga ng malalim si Mujan at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Bumalot sa kanya ang matinding ginhawa nang mapagtanto niyang nakaabante siya. Magaspang man ang pamamaraang itinuturo sa kanya ni Lai Chong, naunawaan niya ang layunin nito. Biglang lumitaw si Hong Jusan sa harapan ni Mujan at bakas sa kanyang mukha ang labis na pagkagulat. Gising ka na pala. Paano mo nakakayang magsanay ng 5 araw na sunod-sunod nang walang pahinga? Hindi ka ba nakakaramdam ng gutom? Tanong ni Hong Jusan kay Mujan. Tama ba ang narinig ko? 5 araw na ang nakalipas. Akala ko ay kalahating araw pa lamang ang lumipas. Nasaan na nga pala si Ginoong Lai Chong? Tanong ni Mujan. Nagreklamo siya dahil hindi niya nakalaban sa duelo si Jin Qian Namgang at pagkatapos ay umalis na. Siya nga pala, anong klaseng pagsasanay ang ginawa mo nang wala ako? Ayon kay Ginoong Lai Chong, may kinain kang masarap at mahalagang bagay at ito ay parang isang black pony. Bukod doon, paano mo nagawang kainin iyon ng mag-isa? Sagot ni Hong Jusan. Kahit gaano karami pa ang kainin mo niyan, hindi rin iyon tatalab sa iyo dahil isa kang pulubi, sabi ni Mujan na medyo may halong pangungutya kay Hong Jusan. Tingnan mo muna ang sarili mo, inutil na manggagamot. Ano ba iyon? Alam kong hindi naman talaga maganda iyon. Malamang ay nagyayabang ka lang, sabi naman ni Hong Jusan. Kung talagang nag-uusisa ka, ipapakita ko sa iyo. Manood kang mabuti. Ito ang pagkakaiba sa pagitan nating dalawa, sagot ni Mujan at mayabang na itinaas nito ang kanyang daliri habang siya ay nakangisi. Huminga ng malalim si Mujan at biglang sumigaw habang may bumulwak na lason mula sa dulo ng kanyang daliri at tumalsik ito sa ibabaw ng mesa na nasa harap nila. Inilapit ni Hong Jusan ang kanyang mukha sa mesa at bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang sinusuri ang kakaibang tekstura at amoy ng lason. Sa likuran niya, nakangising may pagmamalaki si Mujan at biglang sumigaw ng iyan ang pagkakaiba nating dalawa. Binabati kita Mujan. Pwede ka nang magkaroon ng dumi mula sa mga kamay mo, panunukso ni Hong Jusan kay Mujan. Kung kaya mo, subukan mo ring damumi, sabi muli ni Mujan. Tang Mujan, hindi ko kailangan ng puwang na magiging dahilan upang magkaroon ng dumi ang mga kamay ko, sagot muli ni Hong Jusan. Kayong mga batang pasaway, lagi na lang kayong naglalakohan. Tumigil na kayo sa kakadaldal at maghanda na kayo para makaalis na tayo, sabi ni Lai Chong na biglang dumating. Hindi nagtagal, umalis na ang tatlo sa tahanan ng angkan ng Namgang at pagkaraan ng ilang oras ay nakarating sila sa Henan Anhui. Gusto ko pa sanang manatili sa tahanan ng angkan ng Namgang para makapagpahinga ng mas matagal, sabi ni Mujan. Kung ganoon, kailan mo pa binabalak bumalik sa Luoyang kung gusto mo pang manatili sa angkan ng Namgang? At saka isa pa, pinabagal mo din siguro ang pagsasanay ng Poison Core para makapagpahinga, tanong ni Lai Chong. Sa tingin mo ba ay kaya ko lang basta kontrolin kung paano iyon mangyayari? Alam mo ba kung gaano ako nahirapan sa 7-step serpent venom na ipinakain mo sa akin? Sagot ni Mujan. Ang sarili mo ang sisihin mo sa kakulangan mo ng konsentrasyon. Dahil sa pagkaantala,
hindi ko na nagawang makipagduelo pa kay Gentian Namgang. Ito sana ay isang oportunidad para sa akin na hindi ko na kailanman makukuha, sabi muli ni Lai Chong. Kung nagsagawa lang sana ako ng tamang chi training, tulad ng sa angkan ng Namgang, mas mabilis sana akong natapos, sabi naman ni Mujan. Mga palusot mo, binigyan ka ba ng mga pirata ng oras para kumalma? Ilang beses ko nang nakita ang mga miyembro ng ortodoksong sekta na namatay sa mahihinang kalaban dahil masyado silang nag-aksaya ng oras sa pag-aalala sa mga ganitong bagay. Ang pagiging bahagi ng isang prestihiyosong ortodoksong sekta ay hindi laging mabuti. Aalagaan kitang mabuti, kaya naman, kailangan mo lang sundin ang landas na inihanda ko para sa iyo, sabi muli ni Lai Chong. Hindi ba't sinabi mo na huwag kong sundin ang isang itinakdang landas? At saka isa pa, ako naman ang nakipagkasundo sa grupo ng mga mangangalakal para makasama natin sila, sagot ni Mujan. Hindi ka talaga nag-iisip. Mas mahalaga ang praktikal na karanasan kaysa sa meditasyon, at ang dinamikong pagsasanay ay mas mabuti kaysa sa nakapirming pagsasanay. Huwag kang magpakamatay sa pakikipaglaban sa loob ng sarili mong mga pader. Naiintindihan mo, sabi muli ni Lai Chong matapos nitong paluan sa ulo si Mujan. Bago pa makasagot si Mujan, isa sa mga manlalakbay na kasama nila ang masiglang sumigaw na ang susunod na nayon ang magiging huling hintuan ng kanilang paglalakbay. Parang unti-unti ka nang nagmumukhang miyembro ng hindi ortodoksong sekta, sabi muli ni Mujan kay Lai Chong. Bobo kang talaga. Walang tunay na pagkakaiba ang ortodokso at ang hindi ortodoksong sekta, sagot ni Lai Chong. Tingnan ninyo, mayroon na tayong matutuluyan doon. Makakabili na tayo ng dumplings, masiglang sigaw ni Hong Jusan. Hay nako, bumalik ka na naman sa pagiging pulubi, sagot ni Mujan. Kalaunan, ang tatlo ay umupo sa labas ng mga panuluyan habang sabay-sabay na kumakain. Sa kabilang kalsada, isang payat na lalaki ang hingal na nakikipag-usap sa isa pang lalaki sa isang sulok. Tinanong ng payat na lalaki kung naihatid na ang mga kalakal. Ngumiti naman ang isa at sumagot na naihatid na ang mga ito, at tinanong kung ilang sako ang kailangan. Sinabi ng payat na lalaki na kukuha siya ng alak at sinabihan itong mag-iwan ng 3 sako para sa kanya. Pumayag ang isa, at ang payat na lalaki ay nagmamadaling umalis, na nangangakong babalik agad. Sinundan naman ng tingin ni Mujan ang lalaki. Napansin niya ang maputlang kutis ng lalaki, ang mga bungang singaw dahil sa init na bumabalot sa balat nito, at ang hirap nito sa paghinga. Tahimik niyang inisip na ang mga sintomas na ito ay mukhang sanhi ng heat stroke. Ang lalaking iyon, hindi ba kaya siya nakakaranas ng heat stroke, tanong ni Mujan. Paglingon niya kay Lai Chong, bigla siyang natigilan nang mapansin niyang nanginginig ang kamay nito habang hawak ang chopstick. 5 mineral na pulbos, sabi ni Lai Chong habang ang reaksyon nito ay punong-puno ng puot.